Chanda, gising na, sabi sa akin ni Gino kaya naman agad akong napabangon mula sa pagkakasandal sa balikat niya. Nakita kong palubog na ang araw kaya naman nagpanik na ako, sana ay wala pa sa bahay si Alfonso. Gino, pasensya na pero kailangan ko nang umuwi, natatarantang sabi ko at kinuha ang bag. Hinawakan ako sa pulsuhan ni Gino at tumayo na. Ihahatid na kita, delikado pag nag-commute ka, sabi niya at hindi na ako umangal sa sinabi niya. Halos hindi ako makapagsalita dahil puno ng kaba ang sistema ko. Sana lang ay wala pa si Alfonso doon dahil ayaw kong mag-away kami. Huminto ang sasakyan ni Gino sa tapat ng bahay at doon ako bumaba. Gino, salamat sa paghatid, mag-ingat ka. Welcome, call me if that bastard hurt you, okay? Sabi niya kaya tumango ako ng mabilisan at pumasok na sa loob. Nakita kong bukas ang ilaw ng sala at bukas ang TV. Mas tumindi ang kaba ko dahil nakita ko ang kotse niya na hindi nakapark ng ayos sa garahe. Andito na siya, naunahan niya akong dumating, dahan-dahan akong naglakad at papunta na sana ako sa kusina nang makita ko si Alfonso. Ba't ngayon ka lang umuwi? Sabi niya at halatang nagpipigil ng galit dahil base na rin sa mukha nito ay galit siya. Hindi ko sinasadya, nakatulog kasi ako tapos, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong hinawakan sa pulsuhan at marahas na kinaladkad. Sigurado akong mag-iiwan na naman ito ng marka. Ang sabihin mo lumandi ka lang. Wala ka na talagang matinong gagawin ha. Sigaw niya sa akin at sinampal ako ng pagkalakas-lakas sa pisngi na siyang dahilan kaya ako napasalampak sa sahig. Hindi ko na rin napigilan ang luha ko habang nakatingin sa kanya at hawak-hawak ang pisngi kong sinampal niya. Hindi ako lumandi Alfonso, maniwala ka, pagmamakaawa ko sa kanya pero tila wala itong epekto. At talagang sasagot ka pa ha, sigaw niya na hinawakan ako sa buhok at pilit pinapatayo. Hinawakan ko ang kamay niyang nakasabunot sa buhok ko at pilit itong tinatanggal. Alfonso, masakit please, hindi ko nauulitin, sabi ko naman pero parang wala siyang narinig at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad habang hawak ang buhok ko. Bigla niyang binitawan ang buhok ko kaya napasalampak ako sa lupa. Dinala niya pala ako sa garden at dito na naman niya ako papatulugan magdamag. Diyan ka ngayon, you slut. Sigaw niya bago isinara ang pintuan. Ito lang ang tanging daan para makalabas ng garden pero isinarado niya kaya wala na akong magagawa kundi dito matulog. Kumagulgul ako ng iyak at niyakap ang sarili dahil sa sobrang lamig. Hindi naman ako babalikan ni Alfonso dito dahil once na nagdesisyon na siya ay hindi niya babawiin. Buti na lamang at may upo ang paaba sa garden para kahit papaano ay makahiga ko. Doon ako natulog habang yakap-yakap ang sarili, nagising ako na sobra akong nilalamig at ang sakit ng ulo ko. Kinapa ko ang sarili ko at mukhang nilalagnat ako. Pumunta ako sa pintuan at hindi nga ako nagkamali ng akala na bukas na ito. Matapos kasi akong ikulong dito ni Alfonso ay kinabukasan lagi niyang iniiwang bukas na ang pinto para makapasok ako. Pumunta ako sa kwarto ko at doon ko nakita sa salamin ang mga pasang natamo ko dahil sa ginawa niya sa akin kagabi. Ang laki ng pasa ko sa pisngi ko at may dugo sa gilid ng labi ko, ang pulsuhan ko naman ay grabe din ang natamong pasa. Naligo ako at kahit masama ang pakiramdam at kumikirot ang mga sugat ay pinilit kong maligo dahil nanlalagkit ang katawan ko. Pagkatapos ay nagpalit ako ng pajama at long sleeves na damit para matakpan ang mga pasa ko. Alam ko namang wala na siya dito sa bahay kaya nagdesisyon akong matulog na lang. Nagising ako dahil sa malakas na kalampag ng pinto at kahit sobrang taas na ng lagnat ko ay pinilit ko tumayo. Chanda, open this door, sigaw niya at nagsimula na naman akong kabahan. Ano na naman kaya ang nagawa kong mali? Binuksan ko ang pinto at doon ko nakita ang galit na mukha ni Alfonso. You are really a slut, come here, sigaw niya sa akin at hinatak ako ng marahas papuntang kwarto niya. Wala akong ideya sa mga nangyayari ngayon dahil bigla na lang siyang naging ganyan. Nang makapasok kami sa kwarto niya ay agad niya akong binitawan at may kinuhang envelope sa drawer niya at ipinakita niya sa akin ang laman. Pictures namin ni Gino kahapon na magkayakap sa coffee shop at habang natutulog ako sa balikat ni Gino. Paanong na, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko dahil bigla na lang niya akong hinilapay taas at ibinagsak sa kama niya. Ang landi-landi mong babae ka, sa labas ka pa talaga lumalandi,
Sigaw niya at sinimulang tanggalin ang damit niya. Alfonso, anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko. Painosente ka pa. Sabihin mo ilang lalaki na ang nakauna sa'yo, ha? Ano? Mas masarap ba ang Gino na yon? Sigaw niya at hinalikan ang labi ko na galit na galit. Sigaw ko dahil kinagat ni Alfonso ang labi ko at naramdaman kong dumudugo na ito. Pilit ko siyang itinutulak kahit na nanghihina na ako pero wala rin itong silbi dahil mas malakas siya sa akin. Alfonso, tama na please, pagmamakaawa ko pero mas lalo ata siyang nagalit dahil pinunit niya ang damit ko pati ang bra ko ay wala na rin. Dinala niya ang kamay niya sa isa kong dibdib at ito ay pinanggigilan, bumalik ang halik niya sa labi ko at tulad kanina ay wala pa rin akong nararamdamang pagkamahinahon sa ginagawa niyang pag-angkin sa akin. Asawa kita kaya gagawin ko lahat ng gusto ko sa'yo. Bakit? Mas magaling ba si Gino, ha? Kaya ayaw mo. Sumagot ka. Sigaw niya at mas pananggigilan ang dibdib ko na siyang naging dahilan para mapahiyaw ako sa sakit. Walang nangyari sa amin ni Gino, maniwala ka naman, sabi ko habang umiiyak. Ngunit tila wala siyang narinig at ipinagpatuloy ang ginagawa. Sa pilitang hinubad niya rin ang aking pijama at pinunit ang underwear ko. Tatakpan ko sana ang kabisan ko pero pinigil niya ako. Acting like a virgin ha, nangungut siyang sabi niya. Hinalikan niya ang labi ko pababa hanggang leeg hanggang umabot sa dibdib at doon pinagsawaan ang dalawa kong umbok. Walang pasabi na bigla niyang ipinasok ang kahandaan niya sa akin at doon ako napasigaw. Sigaw ko at naramdaman kong tumulo ang mga luha ko. Naramdaman kong nanigas si Alfonso sa ibabaw ko, alam niya sigurong hindi na ako virgin. Ang laki niya sobra kaya sobrang sakit, tiningnan ko siya nang makabawi ako sa sakit pero wala itong sinasabi at nagsimulang gumalaw. Marahas ang bawat paggalaw niya na tila doon ibinubuhos ang galit kaya wala akong nagawa kundi ang lihim na umiyak. Magdamag niya akong inangkin hanggang sa katawan ko na ang sumuko at mapagod. May times din na nagising na lang ako habang si Alfonso ay nasa ibabaw ko pa rin at gumagalaw. Hindi ko inaasahang aabot sa ganito si Alfonso, na ang unang pagsasalo ng katawan namin ay walang halong pagmamahal at puro galit lamang. Hindi ko inaasahang mararamdaman ko ang pambababoy ng sarili kong asawa sa akin at dito pa mismo sa pamamahay namin. Nagising ako na sobrang sakit ng buong katawan ko at ang taas ng lagnat ko. Nakita kong wala na sa tabi ko si Alfonso kaya kahit masama ang pakiramdam ko ay pinilit kong tumayo. Kumuha ako ng damit ni Alfonso at isinuot ito bago pa ika-ikang bumaba ng hagdan. Hindi ko na siya naabutan dahil maagang umalis na ipinagpapasalamat ko naman dahil hindi ko alam kung paano siya haharapin. Pumunta ako sa kusina at doon uminom ng gamot sa lagnat. Kumain na rin ako dahil kahapon pa ako walang kain. Pagkatapos ay pumunta ako sa kwarto ko at pumasok sa CR. Nakita ko sa salamin ang mga naghalong pasa at marka na gawa ni Alfonso dahil sa nangyari sa amin kagabi. Naiyak naman ako dahil sa sinapit ko, hindi ko inaakalang aabot sa ganito ang lahat. Nakakapagod na. Masyado nang masakit ang ginagawa sa akin ni Alfonso at kahit ipinangako ko sa sarili ko na hindi siya iiwan, ay parang doon na rin ang ihahantong ko. Pagkatapos maligo ay natulog ako at hindi ko na namalayan ang oras. Nagising ako dahil sa matinding pagkalam ng sikmura ko kaya pumunta ako sa kusina at doon kumain, ininom ko rin ang gamot ko at nagpapasalamat naman ako dahil bumaba ang lagnat ko. Medyo masakit nga lang ang katawan ko dahil sa mga pasa ko. Pabalik na sana ako ng kwarto nang may marinig akong kalabog kaya naman agad kong pinuntahan yun at nakita ko si Alfonso at may kasamang lasing na babae habang nakayakap sa asawa ko. Nakita naman niya ako pero ang mga tingin ay malalamig. Go lock the door, sabi niya pero hindi ko siya sinunod. I said lock the door. Sigaw niya at dahil sa gulat ay nagmadali akong isarado ang pinto. Pagkatapos ay tiningnan ko sila at ang babaeng nakalingki sa kanya. What are you looking? Do you want to watch us each other? Sabi niya at hindi makapaniwalang tiningnan siya. May nagbabadyang luha na naman sa mata ko pero pinigil ko ito. Tumakbo ako papuntang kwarto at pagkasara ng pinto ay doon ko ibinuhos ang mga luhang kanina pa gustong lumabas. Nakatulog ako dahil sa sobrang pagod at pagyak. Maaga akong nagising at naabutan ko ang babaeng dinala ni Alfonso kagabi at suot-suot pa nito ang damit ni Alfonso.
I want a pancake and orange juice, pakibilasin lang, Mataray na sabi niya. At ba't ako ang gagawa nun, hindi ako maid dito, sabi ko at pinagtaasan naman niya ako ng kilay. Aba talagang sasagot ka pa, ha? Naiinis na sabi niya sabay sampal sa akin kaya hindi ako nagdalawang isip na sampalin din siya. What is happening here? Galit na tanong ni Alfonso. Honey, she slapped me, nanghihingi lang naman ako ng pancake sa kanya but she told me na. Hindi itinuloy ng babae ang sasabihin niya dahil bigla na lang itong humahulgol at yamakap kay Alfonso at niyakap naman ito pabalik. What is this, Chanda? Ba't mo ginawa yon? Sigaw nito sa akin. Tiningnan ko naman ang babae niya at nakangisi ito na tila nanalo sa loto. Pero siya ang naunang sumampal sa akin, sabi ko naman pero mukhang hindi naniniwala sa akin si Alfonso dahil mas dumilim lang ang mukha niya nang sabihin ko ito. You're a liar. Wag na wag mo nang sasaktan si Connie dahil sa susunod na gagawin mo yun malalagot ka sakin. Sigaw niya bago ako tinalikuran kasama ng kabit niya. Sinundan ko sila ng tingin at nakita kong huminto muna si Alfonso bago humarap sa akin. She's staying here with us, kaya lahat ng utos niya sundin mo, Alfonso said and they left me dumbfounded. Napatulala ako sa ere at naramdaman ko ang mga luha kong tumutulo na naman. Hoy, kunin mo yung mga maruming damit sa kwarto namin ni Alfonso at labhan mo. Pakibilasan lang please, Mataray na saad ni Connie pagkakita niya sa akin sa garden sabay hagis pa ng kanyang suot na jacket. Gustuhin ko man siyang pagsabihan ay hindi ko magawa dahil sigurado naman ako na ako pa rin ang kawawa sa huli. Pumasok na ako sa loob ng bahay at nakita kong nasa sala si Alfonso at Connie. Naramdaman ko na naman ang nagbabadyang luha sa mga mata ko dahil sa nakita ko. Nakaupo sa kandungan ni Alfonso si Connie habang naghahalikan at tila walang pake sa paligid nila. Ang sakit, talagang hindi na nila ako iginalang at dito pa sa mismong pamamahay namin ginawa ang kalaswan nila. Pinunasan ko ang luhang di ko na malayang bumagsak na pala mula sa mga mata ko. Mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto para doon ibuhos na naman ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Pagdating ko sa kwarto ay doon na nagsimulang magunahan ang mga luha na kanina ko pa pinipigil. Ba't ba hindi maubos-ubos itong mga luha ko? Sabi ko sa isipan at mapaklang ngumiti. Mukhang wala na yatang pag-asa para sa amin ni Alfonso. Dahil sa sobrang pagod at sobrang iyak ay napagdesisyonan ko munang matulog para mahimasmasan. Nagising ako dahil sa malakas na kalampag sa pintuan ng kwarto. Chanda, open this door, sigaw ni Alfonso at dahil doon ay mabilis akong tumayo papunta sa pintuan para pagbuksan siya. Anong ginagawa mo dyan sa kwarto at nagbubuhay prinsesa ka? Hindi ka man lang naglinis at nagluto, sabi ni Alfonso ngunit alam kong nagtitimpi lang ito ng inis. Sorry, tanging nasabi ko na lang at nilagpasan siya para magluto. Ayoko na munang kausapin siya at makipagsagutan dahil ayaw ko muna ng gulo. Mas mabuti nang maging tahimik na lang. Kinuha ko ang kaldero at nilagyan ng tubig para pakuluan. Kinuha ko muna ang mga ingredients sa ref, ramdam ko naman na may dalawang pares ng mata ang nakatingin sa akin. Hindi ko na kailangang lumingon pa para malaman kung sino yon. Sinimulan ko ng hiwain ang mga gulay ng biglang. Daing ko dahil aksidenteng nahiwa ko ang daliri ko. Agad akong pumunta sa lababo para hugasan ito, medyo malaki yung hiwa at ang hapdi. Habang hinuhugasan ko ang daliri ko ay naramdaman kong may humilas sa pulsuhan ko at nakita ko si Alfonso. Hinila niya ako papunta sa sofa at doon ay pinaupo. Wait here, ang clumsy mo, sabi niya at umalis para kumuha ata ng first aid kit. Tiningnan ko ang sugat ko at hindi pa din tumitigil ang pagdudugo. Nakita ko namang papalapit na si Alfonso sa akin kaya umupo ako ng ayos. Kinuha niya ang kamay ko at tiningnan muna ang sugat ko, tila sinusuri kung anong gagawin niya. Kinuha niya ang betadine at inilagay sa koton at dahan-daang idinampi sa sugat. Bakit niya ito ginagawa? Bakit parang biglang bumait siya sa akin? Ayokong umasa baka mali na naman ako. Matapos malinis ang sugat ko ay nilagyan niya ito ng band-aid at nag-aalalang tumingin sa akin. Hindi ko alam pero parang may nakita akong pag-aalala sa mga mata niya. Sa susunod mag-iingat ka, mahina kong sabi niya at binitbit ang first aid kit at umalis na. Habang ako ay naguguluhan ng isip dahil sa mga ginawa at sinabi niya kani-kanina lang.
When I thought that everything, magiging simula ng isang bagay na bago sa amin dahil nakita ko ang kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata, but I guess mali na naman ako. Muli kong pinunasan ang mga luhang tumulo sa aking mga mata. Nandito ako at nakatago sa malaking vase malapit sa hagdanan habang nakatingin sa dalawang tao na nagtatawanan habang pababa ng hagdan. Si Connie at yung asawa ko na nagtatawanan na tila nababaliw na at nagkikilisyon pa. Ito na naman ang pamilyar na sakit sa puso na lagi kong nararamdaman. Babe kasi nakikiliti na nga ako. Stop na. Martin, sabi ni Connie kay Alfonso, pero halatang gustong-gusto naman ito ang ginagawa ni Alfonso na pagkiliti sa bewang niya. Nang makababa sa hagdan hinalikan ni Connie si Alfonso at nakita kong nakatingin sa akin si Connie habang nakatalikod sa gawi ko si Alfonso na ngayon ay hinahalikan niya. Alam niyang nandito ako at sinadya ng haliparot na to na halikan si Alfonso sa harap ko. Pinigil ko ang mga luha ko na lumabas na naman sa mga mata ko dahil ayokong makita ko ng kabit na to na mahina ako. I love you babe, sabi ni Connie kay Alfonso matapos niya itong halikan. I will call you later, tanging sabi ni Alfonso at tila nagbuni ang kalooban ko dahil hindi ito ng I love you too kay Connie. Malawak ang ngiti kong umalis doon para pumunta sa kusina para magluto. Buti nga sa kanya, pero buti pa siya nagagawang tawagan ni Alfonso samantalang ako ay walang number na nakasave sa cellphone ko. Ayaw niyang ibigay ang number niya at kung may times na alam ko ay nagpapalit siya ng number. Ayaw niya talaga sakin. Mapakla akong napangiti dahil sa aking naisip. Busy ako sa paghihiwa ng gulay nang maramdaman kong may marahas na humila ng buhok ko. Aray ko. Sigaw ko at nakita kong si Connie ang nagpasimuno ng lahat. Hinawakan ko ang mga kamay niyang nasa ulo ko para subukang tanggalin pero mukhang may lahi talaga itong higad at ayaw matanggal. Akala mo hindi ko nakita yang pagngiti-ngiti mo ha? Ako ang mahal ni Alfonso hindi ikaw, tandaan mo yan. Tila nababaliw na sigaw niya habang sinasabunutan ako, hindi na ako nakapagtimpi at hinawakan na rin siya sa buhok at sinabunutan din siya. My parents didn't raise me to be like this, na makipagpisikalan kapag may kaaway. They always use their brain to communicate, but it looks like na hindi epekto sa babaeng ito ang method nila dahil this one right here don't have a brain to understand such things, kaya I have no choice to step down to her level at makipagnegosasyon sa paraang alam niya. Hindi ka niya mahal. Hindi mo ba nakikita na ginagamit ka lang niya to satisfy his needs you? Sigaw ko pabalik at mas hinipitan ang kapit sa buhok niya. Itinulak niya papunta sa table at naramdaman ko ang matinding sakit sa aking balakang pero hindi ko iyon pinansin at patuloy lang sa paglaban sa kanya. At least he needs me. I can satisfy his needs and it will lead to him loving me. Ikaw ni hindi ka nga niya matignan ng maayos kahit asawa ka na niya. I guess you can still not be able to provide his basic needs which I can do. Tila nababaliw na sagot nito at itinapon niya ako sa sahig at dahil sa lakas ng impact ay tumama ang ulo ko sa sahig at nakaramdam ako ng pagkahilo. Help, mahinang daing ko na alam ko namang walang makakarinig. Naramdaman kong dinaganan ako ni Connie at sinabunutan ako hanggang sa unti-unti akong nawalan ng malay, pero bago iyon ay may narinig akong sigaw na hindi ko alam kung sino ang nagmamay-ari. What the hell is happening in here? Shanda. Nagising ako sa puro puting kwarto at naramdaman ko naman ang kirot sa buong katawan ko lalo na sa ulo ko. Shanda, kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Sabihin mo sakin please, nag-aalalang mukha ni Gino ang sumalubong sa akin pagkamulat ko. Sinubukan kong umupo sa kama at agad naman ako nitong ay nag-alayan. Careful, mahinang bulong nito. Anong nangyari? Ang natatandaan ko ay sobrang sakit ng ulo ko at si Connie, nanginginig na sabi ko dahil sa takot na muli kong naramdaman. Niyakap ako ni Gino ng sobrang higpit at sinimulang himasin ang buhok ko na parang bata. You passed out Shanda, I'm sorry hindi ako dumating agad, I'm really sorry, sincere na sabi niya habang yakap-yakap pa rin ako. Si Alfonso, andito ba siya? Alam na ba niya yung nangyari sa akin? Si Connie, nasan siya? Di mapakaling tanong ko at kumawala na sa yakap ni Gino. Slow down Shanda, mamaya ko nasasabihin, kumain ka na muna. Seryosong sabi nito kaya wala na akong nagawa at sumunod na lang sa sinabi niya.
Sabi ni Gino at nakanganga habang nakatutok sa akin ang kutsarang may lamang kanin at ulam. Natawa naman ako dahil mukha siyang bata sa ginagawa niya. What? Kunot noong tanong niya. Wala, para ka kasing bata dyan eh. Ako nang magsusubo sa sarili ko. Natatawang sabi ko pero kinunutan niya lang ako ng noo at hindi ibinigay ang kutsara sa akin. Ako na ang magpapakain sa iyo Chanda kaya all you have to do is open your mouth, chew and swallow it. Sabi naman nito at mukhang wala na akong magagawa kaya ibinukal ko na ang bibig ko para isubo ang pagkain. Pero Gino, paano ka napadpad sa bahay? Tanong ko. Kasi I can't contact you this past few days and akala ko may katarantaduhang ginawa sa'yo si Alfonso kaya napadpad ako sa bahay nyo, but I didn't expect na may eksena pala akong aabutan doon, naiiritang sabi niya. And about Connie, hindi ko na inalam kung nasaan siya o anong nangyari sa kanya, dugtong pa niya. Si Alfonso, alam ba niya yung nangyari sa akin? Nauutal na tanong ko. I don't know if he did. Hindi ko na sinubukang sabihin sa kanya dahil napakawalang kwenta ng asawa mo, sabi niya at tumingin sa kanyang relo. It's past midnight so baka nakauwi na yun sa inyo, kung maaabutan kanyang wala doon, hahanapin ka ba niya? Biglang sabi niya kaya naman nakaramdam ako ng sakit sa dibdib at nararamdaman ko na naman ang nagbabadyang luha sa aking mata. I'm sorry Chanda, I didn't mean to say that, I'm so sorry. Pag-aalo niya sa akin at niyakap naman ako nang mahigpit na siya ko namang tinugunan. Kinabukasan ay sinabihan na ako ng doktor na pwede na akong umuwi kaya naman nag-offer si Gino na siya na ang maghahatid sa akin. Just be careful next time Chanda, call me anytime you want, sabi ni Gino at agad naman akong tumango at ngumiti sa kanya. Baba na ako Gino, ingat ka sa biyahe, sabi ko at bumaba na ako sa kotse niya. Hinintay ko munang makaalis siya bago ako pumasok sa bahay. Pagkapasok ko sa bahay ay nagulat ako dahil ang tahimik at halos walang ilaw sa bahay. Naglakad ako papunta sa kwarto nang biglang may humawak sa pulsuhan ko at marahas akong hinila. Pagtingin ko ay si Alfonso. Huminto kami sa sala at galit na tumingin sa akin si Alfonso ngunit sa di malamang dahilan ay biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Sasaktan mo na naman ba ako? Natatakot na sabi ko habang yakap-yakap ang sarili. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero parang nakakaramdam na ako ng trauma pag nakikita ko si Alfonso. Natatakot ako na baka saktan niya na naman ako. Iniisip ko palang ay tila mamamatay na ako sa takot. No, what happened to that scar on your forehead? Mahina akong tanong niya na siyang ikinatak ako. Tiningnan ko lang siya at tinatansya kung galit ba siya o hindi at sa nakikita ko ay may bakas ng pag-aalala sa mga mata niya. O mali lang ako ng tingin, kasi ba't naman siya mag-aalala sa isang katulad ko, di ba? Si Connie, tanging nasabi ko lang dahil hindi ko kaya ang klase ng pagtitig niya ngayon sa akin. Tila nakakawala ng hininga. Rest, bigla niyang sabi at nang tingnan ko siya ay nakita ko naman na napalitan ng galit ang kanyang mukha at walang pasabing umalis sa harapan ko. Papunta na sana ako sa kwarto, sa maid's quarter room nang biglang may narinig ako na kalabog at sigaw. Agad kong pinuntahan kung saan yun nanggaling at nakita ko si Alfonso na bitbit ang melite ni Connie habang nakasunod si Connie at nakapambahay pa. Alfonso, what are you doing? Sigaw niya kay Connie. Leave this house, we're done, sigaw naman nito pabalik. Bakit kailangan kong umalis? What did I do? Tila nababaliw na tanong nito. You hurt her, sigaw ni Alfonso na siyang ikinagulat ko. Kaya niya ba pinapaalis si Connie dahil sa akin? Dahil sinaktan ako ni Connie? Anong ibig sabihin nito? Alfonso, ano tong ginagawa mo? Nakababa na sila ng hagdan kaya agad akong nagtago sa malaking flower vase dito. Hindi ko siya sinaktan, kung ano-ano lang ang sinasabi ng babaeng yun dahil naiinggit siya sa akin, sigaw ni Connie. Nainas naman ako dahil sa sinabi niyang kasinungalingan, ako pa ngayon ang inggit era ha. Just leave, and don't ever come back or else. Pagbabanta ni Alfonso kaya't wala nang nagawa si Connie at umalis na lang. Nakita ko naman si Alfonso na napabuga ng hininga at pinasadahan ng kamay ang kanyang buhok. Umakyat siya sa itaas kaya naman agad akong nagtago habang naguguluhan sa mga nangyari at sa kanya.